Totoo ba na breakfast ang pinakaimportanteng meal sa isang araw? Noong 1960s, sinabi ng American nutritionist na si Adele Davis na para maging fit at maiwasan ang obesity, dapat kumain ng breakfast na parang hari, magtanghalian na parang prinsipe at kumain ng hapunan na parang pulubi. At mula noon ay naging popular na ang paniniwala na ang breakfast ang pinakaimportanteng meal. Pero, marketing lang ba ito? O may scientific basis talaga? Tara, alamin natin ang totoong science sa likod ng breakfast at kung okay lang bang mag-skip nito. Hello mga friends, this is Coach Jeanette Aro and I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Tingnan natin ang ilang key points mula sa research tungkol sa breakfast. First is on metabolism. Nasisira ba ang metabolism pag hindi nagbe-breakfast? Ayon sa isang 2019 study, walang sapat na ebidensya na ang pagkain ng breakfast ay nakakatulong sa weight loss. Sa totoo lang ay ipinapayo ng mga scientists ng study na ito na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mainam na strategy ang pagpapayo ng pagkain ng almusal as a dietary approach to weight management dahil may mga pagkakataon na ito ay maaaring magdulot ng opposite effect. Second, on weight loss. Nakakataba ba pag nagsiskip ng breakfast? Base sa same study, sinabi rin na ang pag-skip ng breakfast ay hindi direktang nagdudulot ng weight gain. Walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang pag-skip ng breakfast ay nagiging dahilan ng sobra-sobrang pagkain sa bandang hapon o gabi. Sa halip, ipinapakita ng data na ang hindi pagkain ng almusal ay maaaring makatulong sa pagbawas ng total calorie intake at hindi ito nagiging sanhi ng mas matinding gutom sa hapon. Ngunit, may ilang studies din naman na nagpapakita na ang ibang tao, lalo na ang mga hindi sanay mag-skip ng breakfast ay nagiging mas gutom sa gabi at kumakain ng mas maraming unhealthy snacks. So in short, hindi lahat ng tao ay mag-overeat kapag nag-skip ng breakfast pero may posibilidad ito depende sa ating eating habits at metabolic response. Third, on energy levels and brain function. Mas matalino nga ba ang mga kumakain ng breakfast? May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagkain ng balanced breakfast ay maaaring makatulong sa cognitive function, lalo na sa mga bata at adolescents. Ayon sa American Academy of Pediatrics, inirekomenda na ang mga bata at teenagers ay dapat kumain ng almusal para sa mas malusog na timbang, mas magandang nutrisyon, mas matalas na memorya, mas mataas na test scores at mas mahabang attention span. Sa mga kabataan, ang regular na pagkain ng almusal ay may positibong epekto sa school performance at academic achievement. Fourth, on chrononutrition. Ano ang kinalaman ng oras ng pagkain sa ating katawan? Ang chrononutrition ay isang konsepto na nag-uugnay sa ating pagkain at circadian rhythm o ang natural na body clock natin. Ipinapakita ng research na may epekto ang oras ng pagkain sa metabolism, hormone regulation at overall health. Ang ating katawan ay natural na mas sensitibo sa insulin sa umaga. Ibig sabihin, mas efficient itong gumagamit ng carbohydrates bilang energy source. Dahil dito, may ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang pagkain ng mas malaking bahagi ng daily calorie intake sa umaga ay maaaring makatulong sa metabolic health, blood sugar control, at weight management. So, papaano ngayon natin i-apply ang mga impormasyon na ito para sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino na iba-iba ang lifestyle? Ano ba talaga ang mainam na gawin? Kumain ng almusal o hindi? Sa totoo lang mga friends, depende yan sa routine or pang-araw-araw na gawain ng bawat miyembro ng pamilya. Para sa mga batang estudyante at teenagers, kailangang kumain ng almusal. Maliban sa positive effect ng breakfast sa school performance at academic achievement ay nakita din sa isang pag-aaral na ang pagkain ng balanced breakfast sa bahay ay konektado sa mas magandang emotional, social at physical health. Para naman sa mga adults na healthy at nag-intermittent fasting, ang pag-skip ng breakfast ay maaring hindi makasama basta't nakakakuha ka ng sapat na nutrients sa ibang meals at
hindi ka rin sumusobra sa recommended calorie intake per day upang hindi mag-gain ng weight. Tandaan na ang intermittent fasting ay isa lamang tool para makapagbawas ng food or calorie intake sa isang araw tulad ng iba pang weight management strategies. Pwede ninyong panoorin ang video ko tungkol sa intermittent fasting kung gusto ninyong malaman kung ito ba ay para sa inyo. Pero para naman sa mga may physical jobs o active lifestyle, mas ina-advise ko ang pagkain ng sapat na almusal upang makapagbigay ng energy sa physically demanding activities ninyo at makatulong upang ma-meet ninyo ang inyong daily caloric needs. Lalong-lalo na sa mga athletes na sasailalim sa isang endurance exercise o di kaya ay high-intensity training, makakatulong para sa inyo ang pagkain ng almusal upang mas lalo pa kayong makapag-training at high-intensity levels at hindi kayo agad mapagod. Ngunit sa mga pagkakataon na mababa lang ang intensity ng inyong training o di kaya ay nais ninyong magpababa ng body fat, maaari ninyong i-delay ang inyong first main meal for the day. At para naman sa mga may karamdaman tulad ng diabetes, high blood pressure at iba pa, mas mainam na kumain po kayo ng balanced at whole, minimally processed breakfast, lalong-lalo na kung kayo ay may mga gamot na iniinom. Siguraduhin kumonsulta muna sa inyong doktor at nutritionist dietitian bago sumubok ng kahit ano pagdating sa inyong diet. So, ano ang mga pwedeng kainin sa almusal? Kung magde-decide kang kumain ng breakfast, siguraduhin na merong protein-rich foods tulad ng itlog, tofu, fish, or lean meats. High-fiber carbs tulad ng oatmeal, kamote, whole wheat bread, o brown rice. At syempre, healthy fats tulad ng avocado, nuts, o olive oil or coconut oil pangluto sa protein food. So ayan mga friends, sana ay mas naliwanagan kayo kung kailan nga ba talaga mas nagiging importante ang pagkain ng breakfast. Tandaan na base sa mga makabagong pag-aaral ay hindi sa lahat ng pagkakataon required ang pagkain ng almusal. Ito pa rin ay nakadepende sa age, lifestyle at health goals mo. Kung gutom ka sa umaga, huwag mong tiisin. Kumain ka na lang ng balanced, whole and minimally processed meal. Kung hindi naman, okay lang mag-skip basta't kompleto ang nutrient intake mo sa ibang meals. Tandaan na ang susi sa good health ay ang overall diet at lifestyle, hindi lang ang isang meal. Kaya makinig sa katawan mo at gawin kung anuman ang pinakamainam para sa iyo. If you find this information valuable, please don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli mga friends, mabuhay!